sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay natin ay hindi kailangan nakadugo natin ang isang tao para masabi na siya ay parte ng ating pamilya. Madalas na sila pa nga ang mas nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. May mga tao na darating sa buhay natin na magpaparamdam ng kanilang pag-aalaga at tunay na pagmamahal sa atin. Dear Papa Dudut, good evening po and I hope that this letter finds you well. When you're reading it, just call me Sassy, 27 years old from Mandaluyong. Avid listener na talaga ako ng inyong YouTube channel mula noong magkaroon tayo ng pandemic. Madalas na hindi ako nakakalabas ng bahay. At ang pakikinig sa inyo ang talagang naging libangan ko. Matagal ko nang gustong magpadala ng sulat sa inyo pero ngayon lamang ako sinipag. At sana'y makapag-iwan din ng aral ang bahaging ito ng buhay ko. Papa Dudut, I am the only daughter of my parents. Engineer ang daddy ko at college professor naman ang mami ko. Masasabi ko na medyo nakakaangat kami sa buhay dahil nakukuha ko lahat ng gusto ko. Pagdating sa material na bagay. Ay wait, hindi pala lahat. Dahil madalas na walang oras sa akin ang mga magulang ko. Yun yata ang bagay na hindi nila maibigay talaga sa akin na pinapalitan na lamang nila ng mga regalo na madalas ay hindi ko naman kailangan. Kapag tuloy event sa school ay madalas na si Yaya ang kasama ko kahit dapat ay sina Mommy at Daddy. Sumasama talaga ang loob ko sa kanila pero wala naman akong choice. Kasi bata pa ako noon kaya hindi rin nagtatagal ang tampo ko sa kanila. Tapos kapag uuwi na ako sa bahay, madalas na may regalo sila sa akin na pansuhol para hindi ako magalit sa hindi nila pagpunta sa school event. Babawi na lang talaga sila sa mga regalo at paghingi ng sorry sa akin. 7 years old ako nang lumipat kami ng bahay sa Mandaluyong, Papa Dudut. Kasabay noon ay nag-resign si Yaya sa trabaho kaya madalas na wala akong kasama sa bahay kapag aalis sina Mami at Daddy. Nang mag-summer vacation, inihahabilin muna nila ako sa bahay ni Tita Marla kapag aalis na sila para magtrabaho. Pinsan ni Mami si Tita Marla at malapit lang ang bahay nila sa amin. May asawa na seaman si Tita Marla at meron din siyang nag-iisang anak na 3 taon ang tanda sa akin, si Ate Jonah. Naalala ko pa nung unang araw ko sa bahay ni na Ate Jonah. Hindi niya ako masyadong kinakausap. May pagkasuplada siya at mahiyain naman ako kaya hindi ko rin alam kung paano siya in-approach. Kapag nasa bahay nila ako ay hindi niya ako gaanong pinapansin o kinakausap. Palagi lang siyang may hawak na libro at nagbabasa. Gustong gusto ko na rin talaga siyang lapitan at kausapin pero natatakot ako na baka tarayan niya ako. Kaya naman madalas na mag-isa lamang ako sa sala at naglalaro ng dala kong mga paper dolls. Gusto mo ng ice cream? Mula sa hawak ko na paper dolls at napatingin ako sa nagtatanong na si Ate Jonah. Ha? Saad ko. Ang sabi ko kung gusto mo ng ice cream, natatawang tanong niya. May hawak siya noon na 2 tasa ng ice cream. Kaagad akong natakam dahil favorite chocolate flavor ko pa naman yon.
Kaya kaagad din akong tumango ng oo, sagot ko. O eto, pag-abot niya sa akin ang ice cream na hawak niya. Thank you po, wika ko. Huwag ka na magpo sa akin kasi hindi naman ako kasing edad ni Mami. Pagtawa niya na ikinatawa ko na rin. Thank you Ate Jonah. Alam mo akala ko masungit ka, wika ko sa kanya. Talaga bakit naman? Tanong niya bago sumubo ng isang kutsarang ice cream. Kasi hindi mo ko ganong kinakausap, tugon ko. May tinatapos kasi akong basahin na libro. Kapag ganon, di talaga ako masyadong nagsasalita. Pero tapos ko nang basahin yun, kaya pwede mo na akong kausapin ang kausapin. Ang wika pa ni Ate Jonah. Mula noon, Papa Dudut, ay madalas na nga kaming mag-usap ni Ate Jonah at madalas din at sinasamahan niya ako sa paglalaro ko ng mga paper dolls. Nakakatuwa kasi mali pala ang pag-aakala ko na masungit at suplada siya. Mabait pala siya, makulit at mapagbiro. Mami, bilisan niyo po please. Hatid niyo na po ako kina Ate Jonah. Wika ko habang nag-aayos ng mga gamit pang-opisina sina Mami at Daddy. Sige, sandali lang at patapos na ako sa pag-aayos ng mga gamit dito. Wika pa ni Mami. Mukhang nag-enjoy ka na sa bahay ni Tita Marla mo ha? Pansin pa ni Daddy. Opo, mabait po kasi pala si Ate Jonah. Daddy, tugon ko. Mabait talaga yon, saka matalinong bata. Sigurado ako na marami kang matututunan sa pinsan mo na yon. Ang wika pa ni Mami. Next week pala may yaya ka na, ang sabi pa ni Daddy. Hindi ko na po kailangan ng yaya, Daddy. Wika ko dahil baka hindi na nila ako ihatid sa bahay nila Ate Jonah kapag may yaya na ako. Huwag ka mag-alala, madalas ka pa rin naming ihahatid kina Jonah kahit may yaya ka na. Ang sabi ni Mami na tila nabasa ang nasa isipan ko. Nagkaroon na nga ako ng yaya at madalas nakasama ko siya sa bahay nila Ate Jonah. Madalas niya rin kaming inaasikaso pero dahil may pagka-independent ang pinsan ko, mas gusto niya na siya ang nag-aasikaso sa akin. Papadudod sa paglipas ng mga taon ay mas naging close pa kami ni Ate Jonah. Lalo na nga nang pumasok kami sa parehong eskwelahan. Dahil solong anak lamang ako ng mga magulang ko ay medyo naging mahigpit sila sa akin. Madalas na pinapayagan lamang nila akong mag-mall kapag si Ate Jonah ang kasama ko. Wala raw kasi silang tiwala sa mga nagiging kaibigan ko. Kaya mas tiwala sila sa pinsan ko. Kagaya nga ng sinabi ko kanina ay medyo mahiyain ako, Papa Dudut. Kaya konti lang din talaga ang naging kaibigan ko. Ayos lang kasi nandyan naman palagi si Ate Jonah para sa akin. Bye Sassy, salamat at pinahiram mo sa akin ang notes kahapon. Ang wika ni Troy na kaklase ko nang ihatid niya ako sa may waiting shed kung saan kami magkikita ni Ate Jonah. Doon kasi kami susunduin ng driver para ihatid kami pauwi. Wala yun, nakangiting sabi ko naman habang nagpipigil ng kilig dahil matagal ko ng crush si Troy. Next week ulit, pahiram sana ng notes mo kung okay lang. May training ulit kami sa basketball kaya baka hindi na naman ako makapasok sa klase, wika niya. Oo naman, ayos lang, kaagad na tugon ko. Talaga? Alam mo sa lahat ng kaklase natin, notebook mo talaga ang pinakagusto kong hinihiram. Kasi ang ganda ng sulat mo. Hindi ako nahihirapan na kopyahin at basahin yun, wika niya. O hindi naman gaano maganda ang sulat ko. Pero alam mo, ganito na lang. I-text mo ko kung kailan ka makakapasok ulit sa klase para may pa-photocopy ko ang mga notes ko. Wika ko na labis na ikinatuwa naman ni Troy. Nag-iwan siya ng napakatamis ng ngiti bago nagpaalam na umalis. Sino yun? Tanong ni Ate Jonah nang makalapit siya sa akin sa may waiting shed. Si Troy, kaklase ko, tugon ko. Crush mo no? Panunokso ng pinsan ko. Naku hindi no, kaagad natanggi ko. Hindi raw pero parang hinog na kamatis na yang namumulang pisngi mo. Dagdag pa niya. Alam mo Sassy,
Wala namang masama na magka-crush ka sa kaklase mo. Basta crush lang ha. Huwag munang magbo-boyfriend, paalala niya sa akin. Papadudot escort sa classroom namin si Troy, gwapo siya, matangkad at chinito. Kaya naman kapag lumalapit siya sa akin para manghiram ng notes ko ay kaagad ko siyang pinapahiram. Dumating pa sa point na ako na mismo ang nagpo-photocopy ng mga notes ko para ibigay sa kanya. Natutuwa ako kapag sinasabi niya na maganda ang sulat ko kasi pakiramdam ko ay sinasabi niya rin na maganda ako. Lumalim nga ang pagka-crush na nararamdaman ko para sa kanya. Lalo pa nga at madalas siyang lumalapit sa akin para manghiram ng notes. Minsan nga kapag oras ng exam ay pinakokopya ko na rin siya. Kasi sinasabi niya sa akin na hindi siya nakapag-review. Ako tuloy ang madalas niyang katabi sa loob ng classroom namin. Madalas na kaming inaasar ng mga kaklase namin at naririnig ko pa na crush daw ako ni Troy kaya madalas niya akong tinatabihan. Ang narinig ko rin noon, balak daw akong ligawan ni Troy kaya umasa talaga ako at mas naging close pa sa kanya. Dumating na sa point na ako na rin ang gumagawa ng ibang assignment at school project niya. Si Troy naman mas naging sweet din sa akin lalo na kapag may favor akong ginagawa para sa kanya. Hindi ko yan sinasabi kay Ate Jonah kasi alam ko na pagagalitan niya ako. Ang alam niya lang ay crush ko si Troy at walang ibang malalim na dahilan kung bakit close kaming dalawa. Nang panahon na yon, umaasa na talaga ako na liligawan ako ni Troy papadudot kasi ando na kami sa point na madalas kaming magkasama sa loob ng classroom. Isa pa'y madalas na rin ang pagbibigay ko ng favor sa kanya. Troy? Sinong kasama mo? Gulat na tanong ko nang makita ko na may kaakbay na ibang babae si Troy habang naglalakad sa may plaza. Sassy? Si Trina? Wika pa ni Troy. Girlfriend ako ni Troy. Pakilala ni Trina sa sarili niya. And you are? Tanong niya. Kaagad na nakaramdam ako ng kirot sa may dibdib ko habang hindi ko alam ang isasagot sa kanya. Ano nga ba ako ni Troy? Kaibigan? Kaklase? Kung girlfriend mo siya, paano na ako? Pigil ang mga luha na tanong ko. Anong paano ka? Sino ka ba? Tanong ni Trina na hindi ko pinansin. Troy, akala ko gusto mo ko. Tanong ko kay Troy. Saan mo naman nakuha yan? Kahit kailan, hindi ko sinabi na gusto kita, Sassy. Ikaw lang naman tong dikit ng dikit sa akin na parang linta eh. Kaya wag kang ang mag-ilusyon. Baby, tara na. Iwanan na natin yang praning na yan. Ang wika pa ni Troy. Sobra ko nasaktan noon nang iwan nila ako ni Trina. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na maiyak. Hindi ko akalain na wala lang pala kay Troy at hindi pala ako espesyal sa kanya. Akala ko pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa pero hindi pala. Sassy, wika ni Ate Jonah nang makapasok siya sa loob ng kwarto ko. Kagad ako nagpunas ng mga luha ko. Si Troy ba ang dahilan ng pag-iyak mo? Diretsyong tanong niya sa akin na medyo pinagtaka ko. Nakita ko siya na may kasamang ibang babae kahapon. Kaya alam ko na may girlfriend na siya. Nang sabihin ng mami mo na napansin niyang matamlay ka, pumunta kagad ako dito. Eto, may dala akong ice cream na favorite flavor mo na chocolate. Wika pa niya sa akin. Alam mo, ayos lang ang masaktan. Normal yan. Kaya huwag mong pigilan ang mga luha mo. Kung feeling mo naiiyak ka, iyak mo lang yan para mabawasan ang sakit at bigat na nararamdaman mo. Payo ni Ate Jonah sa akin. Thank you, Ate Jonah. Nakangiting wika ko. Wala yon. Kainin na natin tong ice cream bago pa matunaw. Nakangiting sabi niya. Papadudod si Troy ang first heartbreak ko at totoong hindi madaling kalimutan ng first love. Kahit na hindi ko naman naging boyfriend si Troy ay iba ang sakit sa dibdib na ibinigay niya sa akin
kasi nag-assume na ako na gusto niya rin ako. Mabuti na lamang at nandyan si Ate Jonah para palagi akong pangitiin. Pinapaalala niya sa akin na hindi ko kailangan ng isang manggagamit na Troy sa buhay ko para maging masaya ako. Nang dahil sa kanya ay kaagad ako nakamove on mula sa first heartbreak ko. Papa Dudut, nag-focus na lamang ako noong high school sa pag-aaral ko. Hindi ko na rin kinausap pang muli si Troy kasi wala namang kaming dapat na pag-usapan. At nang mag-college ako ay nagkaroon ako ng bagong mga kaibigan, sina Dexter, Annette at Bria. Mga naging kagrupo ko sila sa isang research paper noong second year na ako. Mabait naman sila at masayang kasama. Sassy, ang laki pala nitong bahay ninyo. Bulalas ni Annette nang makapasok sa bahay namin. Oo nga, parang mansyon na eh. Dagdag pa ni Bria. Hindi naman, nakangiting wika ko. Iba talaga kapag only child, no? Legit na RK. Ang wika pa ni Dexter. Anong RK? Nagtatakang tanong ko. RK? Rich kid, ganun. Si Bria ang sumagot. Uy, hindi ang sabi ko. Hindi raw, pero parang pang-10 magkakapatid tong bahay ninyo eh. Ang wika pa ni Annette. Nasa bahay kami noon para gumawa ng research paper at mas namangha sila nang ilibot ko pa sila sa loob ng bahay. Nang ipakilala ko sila kay Ate Jonah ay nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng pinsan ko na parang hindi siya natutuwa sa mga kaibigan ko. Naging tahimik lang kasi siya at suplada sa mga ito. Hindi ko gusto ang mga kaibigan mo. Nararamdaman ko na parang hindi magandang impluwensya nila sa iyo. Ang sabi ni Ate Jonah nang makaalis na sina Dexter. Ate Jonah, isang beses mo lang naman silang nakilala. Grabe mo naman kaagad silang i-judge. Napapailing na sabi ko. Kilala mo ako, Sassy. Madalas na tamang hinala ko. Kaya habang maaga pa, layuan mo na sila. Ang sabi pa ng pinsan ko. Hindi ko sinunod ang sinabing yon ng pinsan ko, Papa Dudut. Minsan na nga lang ako magkaroon ng solid na kaibigan ay parang pinipigilan pa niya. Kaya naman mas naging close pa kami ng barkada ko. At nang mga panahon na yon ay crush ko na rin si Dexter pero hindi ko na lamang pinapahalata sa kanila. Para wala kaming awkwardness. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang panliligaw na ginawa niya sa akin. Nagulat talaga ako kasi hindi ko inaasahan na may gusto rin pala siya sa akin. Hindi nga nagtagal ay sinagot ko na rin ang panliligaw niya kasi gusto ko rin naman na siya, Papa Dudut, matagal na. Wala na akong naiisip na dahilan para patagalin pa ang panliligaw niya sa akin. Pinakita naman niya na seryoso siya sa pamamagitan ng pagsulat ng mga tula at paggawa ng mga love letter para sa akin. Mababaw pa naman ang kaligayahan ko kaya napakabilis kong kiligin. Ginagatungan pa yon ng mga kaibigan namin kaya mas mabilis na lalong nahulog ang loob ko kay Dexter. Hindi ko yon sinabi sa mga magulang ko kasi alam ko na sesermonan lamang nila ako. Hindi pa rin kasi ako allowed na mag-boyfriend noon. Pero nakarating yon kay Ate Jonah at sinabi niya na hindi ko dapat sinagot kaagad si Dexter. Dapat daw na mas kinilala ko pa ito pero doon na rin naman kami papunta. Kaya bakit patatagalin ko pa ang panliligaw niya sa akin? Wala na akong nakikitang ibang dahilan para hindi siya sagutin. Malaki ang tiwala at pagmamahal ko kay Dexter. Kaya alam ko noon na hindi niya ako sasaktan. Isa pa ay nandyan din ang mga kaibigan kong sina Annette at Bria. Alam ko na hindi nila hahayaan na masaktan ako ng dahil kay Dexter. Papa Dudut, madalas na kapag lumalabas kaming magkakaibigan o kahit pa sa mga date namin ni Dexter, ako talaga ang sumasagot sa mga gastos. Ako kasi ang tipo ng tao na palaging mapagbigay at nag-o-offer ng meron ako. May oras na sasabihin ni Dexter na siya ang magbabayad ng date namin pero susundan niya na kailangan niyang magtipid sa susunod na linggo kasi allowance niya na yon. Kaya naman sasabihin ko na ako na lang ang magbabayad. Palagi nangangako si Dexter na babawi siya sa susunod na date namin pero hindi naman yon nangyayari. Dahil palaging ako pa rin ang nagbabayad.
Pero ayos lang naman kasi mahal ko siya. Ako ang mas nakakaangat sa buhay kaya dapat na ako ang mas magbigay. Papa Dudut, ginamit ko rin na dahilan si Ate Jonah kapag lumalabas kami ni Dexter o ng barkada ko. Alam ko kasi na hindi ako pababayaan ni na Daddy at Mommy na lumabas at magpa-late ng uwi kapag hindi si Ate Jonah ang kasama ko. Bakit ngayon ka lang umuwi? Bungad ni Ate Jonah na noon ay nasa may sala ng bahay namin. Anong ginagawa mo dito, ate? Gulat na tanong ko. Pumunta ako dito kasi ang sabi ni tita, nagpaalam ka raw sa kanya na manonood tayo ng movie. Mabuti nga hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Tugon pa ni Ate Jonah. Hindi kasi nila ako papayagan kapag hindi ikaw ang kasama ko kaya yun na lang ang sinabi ko kay Mommy. Wika ko. Pero sinong kasama mo? Ang user mong boyfriend o ang user mong barkada? Tanong niya. Ate Jonah, hindi sila user kaya wag mo silang pagsalitaan ng ganyan. Saway ko sa kanya. Talaga? Hindi sila manggagamit? Bakit hinahayaan ka nila na gumasto sa mga pagkain ninyo sa labas? Bakit ikaw at ikaw lang ang naglalabas ng pera sa kanila? Tapos panay ka pa bigay ng regalo sa kanila. Ano, nagulat ka na alam ko no? Kasi nakita ko ang mga resibo sa kwarto mo. Wika niya. At sinong tama, ikaw? Tanong ko na naiinis na rin. Oo, dahil hindi naman hamak na mas maayos akong tao kesa dyan sa boyfriend mo at sa mga kaibigan mo. Tugon niya. Ang hirap sa'yo, Ate Jonah, bukod sa mataas ang tingin mo sa sarili mo, pakialamera ka pa. Baka nakakalimutan mo na wala ka namang ambag sa buhay ko. Kaya dapat na hindi mo ako pinakikialamanan. Sigaw ko sa kanya dahil sa labis na inis na nararamdaman ko. Oo, wala nga akong ambag sa buhay mo. Pero ginagawa ko to dahil I care for you, Sassy. At mahal kita bilang parang tunay na kapatid ko na. Pero ayaw mo nang pinapakialaman ka? Okay, fine. Mula ngayon, hindi na ako makikialam pa sa buhay mo. Tugon niya. Mula nga noon, Papa Dudut, ay hindi na nagpunta pa sa bahay si Ate Jonah. Hindi na rin niya ako tinetext o tinatawagan pa. Sobrang iniwasan na niya ako at hindi yon madali para sa akin dahil sanay na ako na palaging nandyan si Ate Jonah para sa akin. Pero ang naisip ko noon ay oras na para maghiwalay ang landas namin. Hindi ko naman talaga siya kapatid kaya hindi ko dapat hinahayaan na kontrolin niya ang buhay ko. Inisip ko na lamang na masyado siyang mayabang at mapanghusga. Kaya hindi ko na natiis ang ugali niya. Kaya nagpatuloy lamang ang relasyon namin ni Dexter at friendship namin ni Annette at Bria. Madalas na si Ate Jonah pa rin ang ginagamit kong dahilan pero kailanman ay hindi ako sinumbong ni Ate Jonah sa mga magulang ko. Sassy, pwede bang mangutang sa'yo na pandagdag sa pambayad ng tuition fee ko? Tanong ni Bria nang magkasama kami sa kantin. Sige, okay lang naman. Kasi may extra pa ako dito. Magkano bang kulang sa tuition mo? Tanong ko. 4,000, Sassy. Tugon niya. Medyo malaki pala no. Pero sige, okay lang naman kasi may extra pa ako dito. Tugon ko sa kanya. Hindi yun ang unang pagkakataon na nangutang si Bria sa akin. Hindi ko na nga pinaalala sa kanya yung mga naunang utang niya. Hindi lang din siya ang may utang sa akin kung hindi pati na sina Dexter at Annette. Mga utang na hindi naman nababayaran. Papa Dudut, lumaki talaga kasi ako na walang gaanong kaibigan kaya nang makilala ko sina Dexter ay sobrang na-attach ako sa kanila. Naging bulag-bulagan ako sa panggagamit nila sa akin. Pero lahat ng yon ay may naging hangganan din nang mahuli ko si Dexter na may ibang girlfriend pala at alam yon ni na Annette at Bria. Kagad ako nakipag-break sa kanya at lumayo sa mga manggagamit kong kaibigan. Kasunod noon ang pakikipag-ayos ko kay Ate Jonah. Papa Dudut, sobra kong nasaktan ng pinsan ko pero kaagad naman siyang pumayag na magkaayos kaming dalawa kasi hindi naman daw ginusto na masaktan ako. Nakakatuwa lang na may isang kagaya ni Ate Jonah na kahit hindi ko naman talaga kapatid ay sobra
ang pagmamalasakit sa akin. Ito Papa Dudut ang bahagi ng buhay ko na gustong ibahagi sa inyo at sana ay may aral na nakuha ang ating mga kaistorya sa sulat ko na ito. Lubos na gumagalang, Sassy. Maraming salamat Sassy sa pagbabahagi mo ng kwento ngayong gabi. Tunay nga na marami kang aral na naiwan sa ating mga tagapakinig. Aral na pahalagahan natin ang mga taong nagmamalasakit sa atin. Bihirang isang kagaya ni Jonah na kahit na hindi mo tunay na kapatid ay nagpaparamdam naman ng kanyang tunay na pagmamahal sa iyo. Alam ko na marami pang pagdadaanan na pagsubok ang inyong pagkakaibigan pero dahil may tiwala ka na sa kanya ay sigurado ako na malalampasan ninyo ang mga pagsubok na yon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napapakinggan na rin po ang Papa Dudut Stories sa podcast. Hanapin nyo lang po ang Papa Dudut Stories sa Spotify. Suportahan din ang Kaistorya YouTube channel at Kaistorya Spotify. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.